Magandang hapon sa inyo mga kaibigan at ngayong hapon na ito, isa na namang video tampok ang maihahandog ko sa inyo kung saan isa na namang libro ng Iglesia Katolika ang binabaluktot ng mga ministro ni Felix Manalo, ng INC na tinatawag ni Felix Manalo. Ang mga nakaraan at tinatalakay yung paano nila binabaluktot yung aklat na Spirit of Catholicism by Carl Adam at saka yung Papal Encyclicals. Ngayon naman, mayroon na namang panibagong aklat na Katoliko naman ang laging binabaluktot nitong mga ministro na ito ni Felix Manalo. Mas maganda kasi na ating ibisto isa-isa itong mga aklat Katoliko na kanilang ginagamit para ipanloko sa mga membro na kapag itinuloy mo lang sana pagbasa, hindi naman tugma ang kanilang mga paliwanag. Ating ibigay kay Brother Wendell kung anong libro na naman ito na kanilang kakalikutin. Kaya ingat-ingat naman mga kapatid. At maliban lang dyan, Brajando, sa ginamit nila na Papal Encyclical, meron pang isa na ginagamit nila palagi sa kanilang propaganda, yung Father Smith Instructs Jackson. Bakit? Dahil ito kasi ang nakasulat. Mga kaibigan, alam kaya maging ng mga otoridad Katoliko na merong iglesyang dapat aniban ng tao. Ito ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sapagkat pagka ito ay nakilala pero hindi inaniban, hindi maliligtas mo ang tao. Ang babasahin namin ni isang aklat pa rin ng Iglesia Katolika, ang pamagat nito ay Father Smith Instructs Jackson. Ang sumulat po nito ay si John Francis Knoll. Sa pahina 35 hanggang 36, ganito ang pinatutunayan ng nasabing sumulat ng aklat. Ang Iglesia ni Cristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay obligadong mapabilang upang maligtas. Yaong mga tao na sa pamamagitan ng kanilang malubhang pagkakamali ay hindi alam ang tunay na iglesia o kahit ito'y alam ngunit tumangging umanib ay hindi maliligtas. Mga kaibigan, pansinin po ninyo, sabi ng sumulat ng aklat, ang Iglesia ni Cristo ngayon sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Okay, so napansin ninyo mga kapatid na kahit yung mga nakasulat sa aklat Katoliko ay in-squat nila, ito ang nakasulat, pinutol nila yan. Nako, pinutol na naman. Hindi ba talaga marunong mahiya? Pinuputol na naman ang librong Katoliko. Iniiba ang sentido. Grabe naman. Uy, mga ministro, hindi ba kayo marunong magbasa ng libro? Hindi ba kayo marunong maglabas ng tunay na sentido? Yan na ba talaga ang ugali ninyo? Magbabasa, puputulin, papaliwanag, pero nilalabo. Pakinggan natin kung ano yung bahagi ng libro na pinutol at paano nila babaluktutin ang paliwanag nito. Grabe, hindi naman lang mahiya. Fallacy of contextomy yan. Alam mo, masasabi ko sa mga pari namin, mas proud pa ako eh. Bakit? Dahil kahit na may mga pari naman na nagkakamali bilang tao, pero pag yan nagturo ng doktrina, ng librong Katoliko, walang pinuputol yan. Pati ba naman mga babasahin ng ng mga taga-ibang relihiyon, hindi namin yan puputulin at babaguhin ang paliwanag.
Actually, pag kami ang gumamit ng referensya nila, kami nagtanong, mahihirapan yan sila. Halimbawa na lang, ano? Doon sa pasugo na July to August 1988, page 6, sinabi doon, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Sabi nila ngayon doon, hindi ba totoo na ang may akda niyan ay dating Katoliko? Sabi namin, totoo na ang may akda niyan ay dating Katoliko. Pero yung sinabi niya na secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles that will lead us to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Hindi sa kanya yung secular history na yon. Kaya nga secular history dahil hindi sa kanya galing. Sinabi lang niya kung ano ang mga sinabi sa secular history na kung babasahin mo, they will lead you to the conclusion. They will lead you to the conclusion. Sino magli-lead? Yung secular history. Ngayon, alam na niya ano ang sinasabi ng secular history, pero binasura niyang lahat yung para paniwalaan si Felix Manalo. Doon siya nagkamali. May secular history na binaliwala pa rin. Yan ang tinutukoy sa sa aklat ni Father Smith, Father Smith, no? Instruct Jackson, na alam na nila ang totoo, nire-refuse pa rin nilang umanib. Kasi mas pinapaboran pa nila ang turo ng kanilang mga ministro kaysa pahayag ng mga secular history na ang founder ng Iglesia Katolika si Kristo. Kaya nga sinabi, even secular history shows a direct time. Sino nagsabi nun? Yung writer ng pasugo? Hindi. Ang nagsabi nun, yung secular history, kaya nga sinabi niya even secular history shows. Hindi na sa kanya yon. Ano pa? Yung kanilang pasugo, the Church of Christ has thoroughly becomes the Catholic Church. Tinatanong sila ni Brother Wendell doon, saan nyo yan binatay? Sa Biblia nyo ba yan binatay? O sa history? Hindi makasagot yung mga ministro. O ngayon, kami yung tanongin mo sa libro namin, bisto. Tingnan mo si Mario San Diego, na bisto ni Eugene Gapo. Bakit? Ginamit ba naman yung librong Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na pinutol niya ang reason kung bakit kinukontra ng mga guro ng mga INC itong Katoliko, yun ang nilabas niyang reason na sinabi niya ang pari daw ang nagsabi. Hindi pare, quotation lang yun. Iba ang quotation, iba ang nagsabi. Quotation nga lang. Pag sinabi quotation, sabi niya, eto yung sagot ko. Ang yung sagot ng paring Katoliko ayaw basahin. Pinapalitopan ni Mario San Diego na yung sagot ng Katoliko sa akusasyon ng guro ng INC na yun ni Felix Manalo, yun daw ay magkakontra. Magkakontra yung pahayag ng ministro sa sagot ng pare. Pero pinapalito kasi ni Mario San Diego kasi na yung sinabi ng ministro, yun daw sinabi ng pare. Tingnan nyo? Ito mahirap dito. Sabi nga ni Eli Soriano ang ginagawa nyo, umuupa kayo ng mga tagamakmak na puro mga sinungaling, nagpuputol-putol ng tape. Kasi tape niya pinuputol-putol Ito naman mga libro. Para paiba-ibahin ang sentidong sinasabi. Anong ugali yan? Yan ay ugali ng mga taong sinungaling. Revelation 22:15, maiimpyerno yung mga taong mahilig magsinungaling. Paano ngayon yan? Alam ng mga ministro kung ano ang nakalagay doon. Alam ng ministro ng kabuuan, kaya nga nila pinuputol Kasi alam nilang kabuuan. Sinasadyang putulin para ibahin ang sentido. Kasi kapag di nila ginawa yung pagpuputol na yon, talagang litaw ang totoo, na yung palang sinasabi pala doon, Iglesia Katolika pala yun. Ayaw nilang malaman yun.
ng mga tao. Kaya sinasadyang putulin. Revelation 22:15, maiimpyerno yung mga taong napakahilig magsinungaling. Ano po ba ang nakasulat diyan? Malinaw sa naturang aklat, mga kapatid. Ito, pansinin ninyo. Ito binasa nila. The Church of Christ must be in nature, in power, in teaching what it was when it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, though doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Pansin ninyo, hanggang dyan lang ang binasa ng ministro. Cannot be saved. May karugtong pala. Said the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Oh, di po ba? Ang tuwang-tuwa nila, nakabasa lang ng Iglesia ni Cristo, pagkatapos sasabihin, pinatunayan ng otoridad Katoliko na ang Iglesia ni Cristo, kailangan kang sasali para maligtas. Yan. Kita nyo? Grabe, tindi na panluloko. Andyan lang pala, maliwanag pala dyan, oh. Nakalagay dyan, oh. Sabi dito, refuse to join it, cannot be saved. Vatican Council, the Church, 14, said the Catholic Church, it is the ordinary means of salvation. Ang liwanag, Catholic Church pa lang tinutukoy. Pero dahil nga manloloko ang ministro ng INC ni Felix Manalo, ang ginawa, pinotol. Tapos sabihin, umaamin ang otoridad Katoliko na Iglesia ni Cristo daw. Hindi naman pala kayo tinutukoy doon. Bakit kasi pag kayo nagpaliwanag, parang ini-insist nyo kayo ang tinutukoy? Yan ay isang matinding panloloko, lalo na sa mga Katolikong Pilipino. Ha? Grabe naman. Hindi naman lang mahiya. Hindi tama yung ginagawa ninyo. Napakahilig nyo talaga magsinungaling. Inaamin ng otoridad Katoliko. Pero ang kanilang paliwanag tumutugma sa kanila. Hindi naman pala kayo. Grabe naman. Sana naman, magkaroon naman sana ng konting kahihiyan sa Panginoon. Tandaan ninyo, yan ay doctrinal issue. Once nagkamali kayo ng turo kasi minamali ninyo, malaki ang palalagutan nyo sa Panginoon yan. Kasi hindi kayo nagtuturo ng tama, nagliligaw kayo.